Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, the messengers of Christmas for 3 Sundays. Pang-apat na ngayon, pinag-usapan po natin yung characters of Christmas. Balikan nga natin, unahin po natin yung sa taas. Yung Christ of Christmas, yan po ay patungkol dun sa mga magi. Diba? Magi po ang pinag-usapan natin. Yung pangalawa, the Mary and the Mary, yan po si Mary naman. Yung pangatlo, the good news of Christmas, yan po yung online natin, yan po yung mga shepherds. Ngayon pong hapon na to, yung messengers of Christmas ay walang iba kundi nakafocus bilang character of Christmas sa mga angels. Kaya yung inawit natin kanina, angels we have heard on high. Salamat po sa atin pong Panginoon. Amen. So hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo, saglit lang at babasahin natin itong mga konting verses lang. Pero ako lang po ang magbabasa, sundan nyo lang po sa screen. Luke chapter 1 verse 13. Lahat ng ito ay appearance sa Bible ng angel na connected po sa Christmas. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John." Hindi natin ito napag-usapan last time. So, yung angel binisita si Zechariah. Luke 1 verse 30. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Luke 2 verses 9 and 10. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, yun yung mga shepherds, "Do not be afraid. I'll bring you good news that will cause great joy for the people." Luke chapter 2, 13 to 14. Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, so angels na po yun, hindi lang angel, kundi angels na. Glory to God in the highest heaven, and on the earth peace to those on whom his favor rests. Luke 2 verse 15. When the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that's happened, which the Lord has told about." Verse 20 ng Matthew. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid and to take Mary home as your wife, because what is conceived of her in her is from the Holy Spirit." When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph. Hallelujah. Yun po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Again, when an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, "Get up," he said, "take the child and his mother Mary and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." Last passage. Hallelujah. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." Let's pray. Lord, salamat po sa oras mong ito na kami po'y binigyan nyo ng pagkakataon para mabigyan po ng conclusion ng aming pong series sa buong December na The Characters of Christmas. Lord, natunghayan po namin kung paano kayo kumilos dun sa mga magi, kay Mary, tapos yung mga shepherds, Panginoon, at ngayon, O Diyos, matutunghayan po namin yung pagkilos mo, O Diyos, dito po sa mga angels, sa mga messenger, Panginoon. Lord, patuloy ka naming dinadalangin, patuloy ka naming tinataas sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. You may all be seated. So, sa loob po ng December, buong December, parang ang dami nating napag-usapang Christmas. Diba? Yung series natin sa Wednesday, Ate Ruby, diba? Yung wish list, puro Christmas din. Tapos yung Sunday, Characters of Christmas. Tapos yung Simbang Pasko, yung Book of John, puro Christmas din. Tapos yung Sunday, yung Friday. Yung Friday pala, ang dami palang nanood sa atin, no? Maraming mga simbahan na walang Christmas Eve nanood sa atin at halos umabot tayo, I think more than 100 po yung nanood sa atin. Nakakatuwa, so nakaka-bless po yung ginagawa ng ating pong Panginoon doon po sa gawain natin. And praise God. Anyway, kung bakit ko binanggit yung lahat ng mga bagay na yun, para bigyan po ng conclusion na this is the last message of Christmas na December 26, na kung saan ang sarap pong sariwain yung pagparito ng ating Panginoon. At ito pong reflection, ito pong makikita nyo sa screen maya-maya ay reflection ng lahat na nangyari na nabasa natin na nakafocus po sa angel. At dito natin mapapansin na they were messengers of God, of good news. At yung message na yun ay naging clear sa buhay po ng bawat isa sa atin.
We are here right now because of the message that they delivered to the Jews during those times, na sila po yung pinili ng Panginoon para dalhin yung good news. At ngayon po, ang reflection natin ay, sino ngayon ang magiging bearer or tagadala, taga-messenger po ng salita ng ating Panginoon? Wala nang bababang angel ngayon, for sure. Kasi kumpleto na ang Bible. Meron na pong salita na kung saan idadalhin sa sanlibutan, at ang messenger na tinutukoy dito ngayon ay ikaw at ako. Lahat tayo. Pero we will be talking about the angel then, pero ang agad na reflection is tayo ang magiging messenger ng Christmas habang nagpapatuloy po tayo dito sa buhay na to. Amen. Ngayon, ano po ang shinare nila? Ano po ang dinala nila? Ano po ang binahagi ng mga angels na to? Maraming characters like si Zechariah, portion nating pinansin kanina, si Mary, si Joseph, yung mga shepherds, at iba pa. Yung mga magi din, meron ding inclination po sa mga angels. Apat po na principles ang gusto ko pong i-share before tayong magkainan at before tayo mag-fellowship. And ako po ay naniniwala na itong reflection na to ay malaki pong impact sa atin. Na message ng angels noon sa mga taong involved, sa mga characters. At nawa itong message noon ay message din na dadalhin natin sa mga taong ating makakasalumuha, saan man tayo pumunta. Una is love to the loveless. Love to the loveless. Yan po yung message na dadalhin natin. Yan yung message na dinala ng mga angels sa mga taong nandun, na involved. Si Mary, si Zechariah, si Elizabeth, kasama din doon. Kung kilala niyo si Elizabeth at si Zechariah, parents siya ni John the Baptist. Lahat yan related sa Christmas. Ang message is yung love. Tingnan natin po sa chapter 2, verse 10 ng Luke. But the angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news." Yan po yung title natin last Sunday. Good news, the good news of Christmas. And yung good news na yun ay may expose tayo dun sa character ng ating Panginoon. At yung good news na yun ay love. Diba? Anong verse ang nakikita nyo kapag pinag-usapan ang love? Tanungin natin siya ang anong unang love na pinag-uusapan natin? Verse sa Bible na patungkol sa love. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Yung He gave, Christmas yan. Binigay niya sa Jesus dito sa lupa, nag-incarnate, at yun yung message ng mga angels. Balikan natin yung Luke chapter 2 verse 10. Yan yung I bring you good news. Yung for God so loved the world, yun yung love na i-share natin sa mundo, na yun yung shinare ng mga angels doon sa mga shepherds na yun. Hallelujah. Yan yung ating dadalhin sa sangkatauhan. Hindi judgment, kundi love. Pero hindi naman natin ito-tolerate yung mga mali. Pero i-share natin yung love. Dapat tayo yung messenger of love. Hindi po hate. Love lang. Diba? Pero ang love na yan ay ang foundation, hindi tayo. Yung foundation na love na na-receive natin, na-receive ng mga shepherds sa angel, and then sinare ng mga shepherds, di ba? Napansin natin, they were rejoicing and everything. Tuwan-tuwa sila dahil na-receive nila yung love. Hallelujah. Wala pong kaligtasan ang tao kung wala pong mag-share. Wala pong kaligtasan, hindi sila pupunta sa langit kung hindi sila mababahaginan ng salita ng Panginoon. Ang question dito is, sino ang mag-share sa kanila? Nalala niyo po yung message natin noong October, Unstoppable. I'm encouraging everyone to involve in an intentional, not just discipleship, but evangelism. I-share natin si Jesus. Ngayon, sino ang magbabahagi? Kung hindi tayo magbabahagi, hindi na bababa yung angel para i-share. Nandito na tayo mismo, within our family, with our peers, within our mga classmates, at lahat ng ating nakakasalumuha, tayo yung messenger ng love, kasi sila po yung loveless. Hindi nila alam yung tunay na pag-ibig po ng atin pong Panginoon. Amen. Share the love to the loveless. Praise God. Pangalawang message na dinala po ng mga angels ay yung joy to the hurting. Joy. Ito yung share din natin. Luke chapter 2 verse 10 pa rin. Angel pa rin ang pinag-uusapan. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Hallelujah. Without this good news being shared sa buong mundo, wala pong kaligayahan. Sobrang hirap. Diba? Siguro kung marami tayong time para makapagkanta ng mga Christmas song, "Joy to the world, the Lord." Hallelujah. Ibig sabihin, nagsaya, nagbunyi ang buong mundo dahil si Jesus Christ ay napunta po dito.
So yung ating i-share at ating i-express sa mga tao ay joy because people are hurting, people are suffering, lalo na po sa panahon ngayon. Hindi lamang po yan physical na hurting, na na-hurt kami, wala kaming pera. Na-imagine po natin yung iba pong mga nasa sa Surigao, sa Siargao, sa Bohol, sa Cebu. Yung dati nating presidente na si Pastor Val Chavez, siguro kilala nyo. Kanina nakita ko sa post, nag-iigib siya ng tubig. Alas 12 ng tanghali, pumipila. 2 weeks na wala silang, si Pastor Val. Di ba? Parang merong kaya yun. Pero 2 weeks na silang walang kuryente at walang tubig, so pipila sila para kumuha. So, ang point is, pwedeng at one point, at one level, sila po yung hurting right now. Pero ibig sabihin, sino po ang mag-share doon sa mga taong yon? Walang iba kundi tayo. So yung ipakita natin yung kaligayahan na natanggap natin sa ating Panginoon dahil ang gospel na na-receive natin, si Jesus Christ na pumarito, ay nagpadala po ng kaligayahan sa ating mga buhay. We've been preaching this dito po sa pulpito yung about give thanks, yung thankful tayo sa Panginoon in all circumstances. Hindi yan nakadepende sa kalagayan natin, kundi nakadepende kung sino ang nagbibigay ng kaligayahan sa ating mga puso. At yun yung ating Panginoon. Yun yung dumating dito. Hallelujah. So, joy to the hurting. Pangatlo, hindi naman po ako mabilis, di ba? Peace to the restless. Peace to the restless. I think nabanggit ko na rin po ito sa devotion. Sabi po ng verse 14 ng chapter 2, Glory to God in the highest heaven and earth, peace to those on whom His favor rests. Para yan sa sangkatauhan. Ibig sabihin, again, noong mga panahong yon, sobrang hirap po yung kalagayan ng Israel kasi wala pong prophet, wala pong message from God 400 years. At talagang hindi alam nila kung matatapos pa sila doon sa pagsakop. Alam niyo po, nung mga panahong yun, ang sumasakop sa kanila ay mga Romano, mga Romans. Before Romans, mga Greeks. Yung Greeks at Romans, powerful yan. Nag-connive sila para isakupin yung bansang Israel. Nasundan niyo siguro sa Old Testament, meron pong Egypt, di ba? Egypt, Assyria, Babylonian, tapos Medi, Persian, Greeks, Romans. Yan po yung pagkasunod-sunod. At marami pa namang ibang mga foreign lands. Pero yung Greeks at Romans, sobrang tindi. At talagang walang karapatan yung mga Hudyo mismo sa sariling bayan dahil sinakop sila ng Greco-Roman world. Pero pagdating ni Jesus, hallelujah, peace on earth, hallelujah, sa lahat doon ay tatanggap ng favor po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang kaligayahan, kundi kapayapaan ang dating sa sanlibutan ng message na dinala po ng mga angel. Alam niyo po, sa atin din ngayon, mga kapatid, pagkatapos po ng Christmas, tapos na ito, pero yung message na dinala sa atin ng mga angel ay nasa atin pa rin kaisipan na ibabahagi natin yung kapayapaan na binigay po ng ating Panginoon. Yung kahit maraming problema, kahit maraming sigalot, parang bakit payapa pa rin to si sister? Bakit okay pa rin yung kanyang kalagayan? Why is that? Because of the peace that we have received from God. At itong peace na to ay again hindi pwedeng i-add to cart. Ang peace na to ay matatagpuan lamang kay Jesus. Ang peace na to ay matatagpuan sa atin pong Panginoon. Yun yung ating dadalhin sa mga restless na pagod na maghanap ng kapayapaan. Amen? Hindi po ako naniniwala doon sa, mayroon po akong kaibigan, saan ka pupunta? Pastor, hahanapin ko lang muna sarili ko. Hindi natin mahanap yung ating sarili. Kasi ang sarili natin ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ, sa ating pong Panginoon. Yung mga tinatawag na soul searching, hindi yun totoo sa ating buhay. Hindi natin matatagpuan ang kapayapaan. Di ba? Parang hirap na hirap ka. Pastor, pupunta lang ako sa ganito para mapayapa ako. Hindi pa rin. Pagbalik mo, ganun pa rin. It's a matter of what's inside us, and that is our God na nagdala po sa atin ng kapayapaan. Amen. Ano ba yung una? Love to the loveless, joy to the hurting, peace to the restless, at yung pang-apat, hope. Hallelujah. Hope to the hopeless. Hope to the hopeless. Yan yung dinala ng message ng mga angels, at yan din yung dadalhin natin sa ating pong Panginoon. Chapter 1 verse 35 ng Luke, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Verse 36, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she was said to be unable to conceive, is in her 6th month, for no word from God will ever fail. Yan po yung ibig sabihin ng
Pag si Lord po ang nagbigay, totoo yan na mararanasan natin. Hindi yan false hope. Ako honestly, minsan mga sinasabi ko hindi natutupad minsan. Kasi limited talaga tayo. Kahit itatry natin maging maayos, talagang sobrang, wala na, talagang limited tayo. Pero pag pinag-usapan po yung word ng ating Panginoon, by the way, itong words na to ay binanggit during Christmas time or prior to Christmas experience. Pero the same angel na ginamit ng Panginoon para i-deliver itong hope, hallelujah, kay Mary, at inulit yung kay Elizabeth hanggang sa panahon natin, yun din yung hope na ating babahagi sa ibang mga tao. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hope to the hopeless. Sabi ng verse 20 ng chapter 2, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Ibig sabihin, sinabi sa kanila, nangyari. I think isang word ang ginamit natin yan 2 Sundays ago, yung Mary, yung promise. Diba? Yun, you have been told. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng Diyos, totoo na mararanasan at yun po ay pag-asa sa atin. Hallelujah. Nagkaroon tayo ng real na pag-asa dahil po sa atin pong Panginoon. Amen? And that is the messengers of Christmas. Bakit messengers? Angel lang po yun. Dahil ang tinutukoy ngayon yan ay ikaw at ako. Walang iba pong gagamitin ang Panginoon. Huwag na tayong mag-pray na, Lord, gumamit kayo ng ibang tao. Ang sabihin natin, Lord, use us. Hallelujah. Kasi na-bless na tayo nitong mga messages na to. Gagamitin tayo ng Panginoon pagkatapos nitong celebration na to para mag-share po ng love to the loveless, mag-share po ng joy to the hurting, mag-share ng peace to the restless, at mag-share po ng hope to the hopeless. Hallelujah. Let's bow our heads and we will go to God in prayer. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga messages na maaring nag-piled up. Ang dami namin mga narinig na message sa Christmas. Ito po yung pinakamaraming sharing, Panginoon. Kahit sa aking sarili, pinakamaraming sharing sa isang Christmas Advent, Panginoon, o event, Lord. Pero, Panginoon, salamat dahil in-expose nyo kami, Panginoon, sa real situation upang makita namin na, Lord, salamat po, nung unang panahon naging busy ang mga tao at tama po ang celebration. At ngayon, Panginoon, sa sobrang daming influence ng mundo, kahit po mga Kristiyano ay kahit kami, Panginoon, naliligaw, Panginoon, sa celebration ng Christmas. At ngayon, Panginoon, salamat at sa pagtatapos ng message na to, dinala nyo kami sa realization na kami pala yung messenger pagkatapos ng mga angels noong unang panahon. Kami pala yung magiging messenger of Christmas, Panginoon, 2,000 years ago. Kami na yung mag-share ng love to the loveless. Kami na yung mag-share ng joy, Lord, to the hurting, Panginoon. Kami na mag-share ng peace, Panginoon, lalo na po doon sa restless. At kami na rin, Panginoon, ang mag-share ng hope to the hopeless. Hindi po kami yun, Panginoon, kundi ikaw. At ikaw po ang aming isi-share sa iba, O Diyos, sa ibang mga tao. Hallelujah. At naniniwala kami, Panginoon, pag natanggap nila yung love, natanggap nila yung joy, natanggap nila yung peace, at natanggap nila yung hope, matapos man ang Christmas, nandun pa rin sa kanila yun, O Diyos. Dahil ikaw yun, Panginoon, at wala na pong iba. Hallelujah. Pagpalaan niyo po ang bawat isa or in the event, Panginoon, na sa hapon pong ito, sa aming kalagitnaan ay meron pong somewhat nakakaranas, Panginoon, ng maaring hindi pure na love, Lord. Let that person, Panginoon, ay makaranas ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo. O maaring limited po yung joy, Lord, allow that person to experience that joy in the name of Jesus. O kung meron man, Panginoon, na parang walang kapayapaan dahil sa maraming pressures ng buhay, Lord, in Jesus' name, ang bawat isa ay makaranas ng kapayapaan sa oras pong ito, Panginoon. Alam namin, bago namin ito maibahagi sa mga tao, kami mismo ay maranasan namin yung real peace, Lord God. At maging, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kung minsan parang naisip namin yung parang hopeless kami sa mga darating pa dahil pabago-bago yung mga circumstances. Salamat, Panginoon, sa hope from your word na patuloy po naming panghahawakan sa hapong pong ito at sa mga susunod pa. In the name of Jesus. At tulungan nyo kami, Panginoon, without hesitation, pag meron kaming opportunity to share it with others, ay talagang mangyari, Panginoon. Salamat po sa anointing, salamat po sa empowerment ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagbabahagi namin ito, that we are a messenger or we're messengers of this Christmas. In Jesus' name, this is our prayer. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you all. Thank you so much.